sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Nakatulog pala yung Dear matanda. Nicole, nasaan ka na? Dear Nicole, matanda ka na ba? Nakakatulog ka na ba? Masyado malamig kasi. Uy, ang sarap ng panahon, in fact. Oh. Di ba? Medyo malamig ang panahon. O, eto Oh. na, wait lang. Opening file. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bravo, 28 years old at bahagi ng LGBTQIA+ community. Sumulat po ako dahil sobrang bigat na ng dinadala ko. Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit. Sana po ay maitawid ninyo ang sulat ko sa podcast. Ganito po kasi, naging mapanakit po ang taong 2025 sa akin. Nawalan ako ng trabaho, iniwan ng ilang kaibigan, may mga mahal sa buhay na pumanaw. Ang pinakamasakit sa lahat, naghiwalay kami ng partner ko for 4 years. Maayos naman kami. May mga tampuhan pero nare-resolba naman. May mga problema pero nalalampasan. Pero isang araw nahuli niya akong nag-download ng dating app. Hindi ko naman po gina-justify ang pagkakamali ko pero ang totoo, gusto ko lang naman ng makakausap. Naghahanap lang naman ako ng validation o pakiramdam na may nakikinig sa akin. Hindi ako nakipagkita kanino man. Sa relasyon kasi namin, ako ang laging gumagawa ng paraan para maging espesyal ang mga sandali namin. Tuwing weekend, ako ang nag-iisip kung saan kami pupunta. Ako ang nag-organize ng mga lakad namin. Ako ang madalas mag-effort. Napansin ko rin na bihira niya akong i-flex sa social media kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na gusto ko namang maramdaman na proud siya sa akin. May isang pangyayari pa na lalong nagpasama ng loob ko. Isang beses kasi hiniram ko ang phone niya para i-check ang messenger niya. Doon ko nakita na may mga katchat siyang iba. Nagulat ako at nasaktan pero hindi na para palakihin pa. Pero ipinablock ko na lang sa kanya yung kausap niya. Pero hindi nawala sa isip ko yun. Tuwing sinusubukan ko siyang kausapin tungkol sa nararamdaman ko, siya pa ang galit. Kine-question ko daw ang pagmamahal niya. Nanahimik na lang ako para maiwasan ang away. Doon nagsimula ang maling coping mechanism ko. Sa tuwing may nararamdaman akong mali o sakit sa relasyon namin, imbes na sabihin sa kanya, nagda-download ako ng dating app. Pansamantalang escape lang naman at dinideactivate ko din agad. Inamin ko naman nung nahuli niya ako. Sabi ko gagawin ko ang lahat, maibalik lang ang tiwala niya at wag niya akong iwan. Sinubukan din naman niya pero parang may pader na sa pagitan naming dalawa. Isang araw nakita ko na lang na may kaakbay siya sa my day ng kaibigan niya. Pinadala ko sa kanya yung screenshot at nagalit siya. Wala daw akong karapatang magreklamo dahil una akong nagkamali. Hindi kami nag-usap ng ilang araw pagkatapos nun. Pumunta siya ng Palawan at sumunod ako nang hindi niya alam. Nag-download ako ng dating app at nandun siya. Nang aminin ko na ako yung kachat niya,
Mabuti naman daw dahil I was able to taste my own medicine. Mismong anniversary namin nang sabihin niya na ayaw na niya. Nakiusap ako na cool off muna at wag diretsyong hiwalayan. Pumayag naman siya pero wala daw kasigurudahan na magiging kami pa. 6 na buwan na kaming ganito. Na-diagnose na ako na may severe depressive episodes. Napatingin ako sa professional dahil natakot na ako sa pwede kong gawin. May mga pagkakataon kasi na sinubukan ko ng tapusin ang buhay ko. Sinabi ko sa kanya ang pinagdadaanan ko pero pakiramdam ko at pakiramdam niya, bina-blackmail ko siya. Tambalang kumikinang ano po ang gagawin ko. Maghihintay po ba ako hanggang dumating ang araw na handa na siyang kausapin ako? Susuyuin ko ba siya at liligawan ulit? O tuluyan ko na bang tatanggapin na tapos na talaga kami at kailangan ko nang bumitaw? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Bravo. Ay, ang ganda ng kantang yan, no? Ito Oo ba yung nga. may backstory? Oo. Backstory ka naman dyan, Jegs. Ayan. Doon sa Eh, mga, kasi, I don't know if this is even being played in other radio Yes, stations. oo. Kwento mo lang yung Backstory kasi nito, nag-message sa akin sa page. Sabi niya, Sir Jegs, nagbabaka sakali lang na baka pwede niyong ma-play yung kanta. Sabi niya, I'm a stage 5 chronic kidney. CKD patient and for transplant na siya. So ako naman, pinakinggan ko, nagulat ako nung pinakinggan ko. Sabi ko, ang ganda. Apakaganda. Oo. Ganda. Kaya pinasa ko sa boss. Kasi sabi ko, tandaan niyo po wala po kaming karapatan pag dating sa pag-approve ng Correct. kanta. Laging sa boss namin yan. Totoo. Kami po ay daluyan Oo. lang. Ibig sabihin, pwede naming ipasa kung sa tingin namin, sa level namin, sa ilang dekada namin sa radyo, Oo. mukhang magugustuhan ni boss. Correct. And this is one Oo. of those songs. Yan. Ganda niyan. Oo. Ayan. So, balik tayo doon kay Bravo. Ayan. Siyempre, Jegs, careful tayo dito Yes. dahil na-diagnose na siya with Depression. severe. Oo. Hindi lang basta depression, kundi As a severe. professional coach, As a professional coach, will tell you that this is not my turf. Yeah. Yon, as a professional coach, I will tell you na mas may iba na mas nararapat na magbigay Oo. ng tamang advice Tama. para sa iyo. In fact, ito nga yung sinasabi ko kay Jegs at inexplain ko noon. Ang mga magbibigay po sa inyo na kunyari there's a coach na meron kayong gusto makausap, hindi sila para magbigay ng gagawin mo. Oho. 'Di ba? Ang pwede lang naming gawin ay tanungin ka, usisain ka, hanggang sa ikaw na mismo sa sarili mo, maiisip mo na, ito nga pala, sa sitwasyon ko, sa nangyayari sa akin, ito yung mas tama kong gawin. Kung magbibigay man kami ng advice si Jegs bilang mga chismosa. Ayan. Yan. Maraming salamat, Coach Nicole. Yan. You're welcome! Nakakahiya naman sa outfit mo. Di ba? kong serious. Sa outfit kong serious. Sabi nga ng digital team, ano daw sila ngayon, video sa atin para sa station ID ba? Oo. Wala naman sa akin problema. Ang una ko lang tanong, hindi ba masyadong formal yung akin? Ang suit ko ngayon as an employee of BDO. Bilang empleyado ng BDO. Nakakaloka. Anyways, balik tayo doon. Yeah. Balik tayo doon sa kay Kay Bravo, Bravo. 'di ba? So on a professional level, especially since ikaw ay diagnosed na, 'di ba? Ayaw namin Correct, magbigay. Ayaw namin i-real talk, ayaw True. namin magbigay ng anything. Correct, na mas instead na makatulong, makapalala pa sa sitwasyon mo. Yan, 'di ba? Wala. Kasi pagka nagsabi kami ng gano'n, tapos kami yung sinunod mo. Tapos kami yung huli mong pinakinggan. Ay,
Ayaw namin ng ganon. Aha. Pero siguro, magbibigay kami ng opinion base lang din sa kung ano yung napagdaanan namin, kung ano yung feeling namin. Ako, ang feeling ko lang din dito, medyo toxic na yung kung babalikan mo pa. Yes, tama. Pakiramdam ko lang, medyo Correct. toxic na kasi tingnan mo, Oo. ganti-ganti na siya sa'yo. Correct. 'Di ba? May ano na siya sa'yo, may pagsasabi na ano ba 'yon? Oh, well, you have a taste of your own medicine, Oo. 'di ba? Ikaw naman yung nauna, 'di ba? Usually, ito yung mga dahilan ng mga taong, alam mo na yung naghahanap lang ng reason to Yan. justify. Gaslighting yung, din. Yan. Gumagaslight na din si Kuya. Tingin lang namin yun I mean, kung magbabase kami sa mga relasyon na nagkaroon kami in the past at sa mga kwento ng mga kaibigan, yan. Parang gano'n na siya. So, I don't think it's going to be healthy. Yan. And ako personally, I think you deserve better and focus muna on yourself. Pwede. 'Di ba? Kasi kung gusto ka talaga niya, kung mahal ka niya, may mangyayari, 'di ba? Meron It's been 6 months. Correct ka. Kaya lang ganito. Tas ang bigat. Alam mo minsan na, ito based on my experience, no, there are so many times na kumakapit ako, for example, sa isang relasyon. Kasi feeling ko, ito lang yung kind of relationship na pwede kong makuha or siya lang yung taong pwedeng magmahal sa akin ng Yes. ganito. Aha. Tapos, paano ako magso-survive? Ilang taon na kami, Oo, di ba? tama. So parang ang ino-overthink ko, ang Nanghihinayang iniisip ko, ka. Nanghihinayang Oo. ako. Sayang naman. Kasi totoo naman din, in a way, Jegs, Oo. mag-uumpisa ka ulit. Correct. Explain mo na naman kung ba't mo favorite color yung pink sa mga susunod mong i-date. Tapos, syempre, meron ng eksenang tumatanda ka na din. Ganyan. Oo. Kaya minsan, nagsistay na lang tayo because natatakot nga tayo na, nanghihinayin tayo. Pangalawa, natatakot tayo na baka wala na magmahal sa atin ang katulad ng ganito. At natatakot tayo na hindi natin kayanin yung pakikipaghiwalay. Pero dun sa aking naging experience in the past, nung nakipaghiwalay ako, para ako nabunutan ng tinik sa puso. Literal na. All the while, ang in-overthink ko is hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Pero nung finally, I mustered the courage para i-let Harapin. go at Oo. harapin na kailangan ko na siyang i-let go because alam naman natin talaga kung anong gagawin eh. Kaya ka naman nung nanghihingi ng payo sa amin, kailangan may mga tao lang mag-verify nung Correct. naiisip mo. Pero technically, alam mo na din naman yung gusto Yes. mong mangyari. Oo. 'Di ba? Nagulat ako na pagkatapos nun parang uminom ako hindi dahil sa nalulungkot ako. Dahil masaya ako. Ay! Yan. O sige, itawid natin sa podcast to. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako si Nicole Yala. Hello. Ayun na nga.